is Napi Salute, sir. Kamusta na po kayo at ano pong mga pinagkakabalahan ninyo at napapanood po namin inyong mga vlog? Ang aking pinagkakabalahan ngayon na kung saan kami ni Captain Dado, ni Supremo, nag-usap kaming dalawa since April 9. Nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces kung saan ay paghahanda lang ito kasi hindi natin control ang sitwasyon kung sakaling pumutok ang gera. Yung FGF, Filipino Guerrilla Forces, kung saan ay tutulungan ng armed forces because the armed forces is only 150,000. And allegedly, information, we have already in our country more or less 1 million armed forces of the Chinese people. Then, yun nga, marami sila na posisyon. Kaya kami, bilang isang retiradong sundalo, at ang armed forces, ay magandang gabi pala lahat. Bilang isang retiradong sundalo at eksperyensyado sa larangan ng mga ganitong bagay, para sa kaalaman ng buong sambayan ng Pilipino, ako ay umabot ng 39 years in the service, military service. I started my military career as a volunteer Boy Scout in the age of 13 years old. Pagmula 13 anyos, hanggang ngayon ay hindi po ko bumibitaw sa larangan ng pagsiservisyo sa bayan. Kaya naisipan ko bumuo ng Filipino Guerrilla Forces na kung saan ay nagkasundo kami ni Captain Dado. So yung ngayon ang pinagkakabalahan ko. Sa ngayon na nasa more or less 200,000 ang aming miyembro nationwide. At aming commander dyan sa Regimen or the Davao area, si Engineer ang aking commander dyan, Region 11. So buong region, ang up to the barangay, yun ang target namin na malagyan namin ng pwersa kung saan ang aming focus is to defend barangay territory or barangay defense and to include our families. Nasabi ko nga itong organization na to ay very unique organization. We are always prepared for any eventualities happen. Kung sakali magkagera, na prepared na ang Pilipino kasi we already experienced sa World War II na kung saan ang mga guerrilla forces natin noon ay nagkanya-kanya sila kasi hindi sila nakapaghanda. So ibig sabihin, yung kanilang organization, walang command relationship sa buong grupo. Kaya nga naglaban-laban sila, nag-away-away sa panahon ni Aguinaldo at Bonifacio. Minsan, hindi sila nagkakaintindihan because hindi sila well coordinated. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At maulan na araw po sa inyong lahat. Maulan dito sa parting Luzon. So, kaya po ako napablog ay bago po ako magpatuloy, maraming salamat po sa aking mga subscriber at viewers. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo. At pagbati rin sa ating mga kapwa Pilipino mula Mindanao, Visayas at Luzon. Pagbati po sa inyo. Siguro dito pa lang sa Luzon na umuulan comment kayo. Tag-ulan na kasi. So anyway, ito po yung interview ni nag-interview dito ang SMNI sa pangunguna ni Sir Admar at si Sir MJ na ito'y nakaharap ko na si Sir MJ doon sa libingan ng mga bayani. So anyway, in-interview dito ang ating isa sa commander, ang haligi ng Filipino Guerrilla Forces na si Commander Bokay at siya retired colonel ng Philippine Army. So ngayon pagdating sa Filipino Guerrilla Forces o FGF,
siya po ay isang general ng Filipino Guerrilla Forces. So, in-interview siya dito at may tanong siya dito. Tinanong ni Sir Admar na patungkol dyan sa West Philippine Sea, no? Kailangan pa ba ng diplomasya? Kasi nung araw, di ba? Nung araw, nadidiplomasya pa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, sa kanyang opinion, ay parang hindi na kaya na diplomasya, no? Para bang minuboli-boli na nga tayo, eh. So, sa kanyang sariling opinion, ay medyo kailangan ding lagyan ng diplomasya, pero sa nangyayari ngayon, tunghayan natin kung ano masasabi ng ating Commander Bokay ng Filipino Guerrilla Forces. At ito interview again ng SMNI, ang Sunshine Media. So, subscribe na rin kayo doon. At subscribe na rin kayo sa ating magiting na Commander Bokay na Makabayan and Informative Channel. Napakarami niyo pong mapupulot na aral, at yung mga hindi niyo pa nalalaman, dito niyo lang malalaman sa kanyang YouTube channel, Makabayan and Informative Channel. So, tunghayan na po natin yung kanyang pahayag dito patungkol dito sa West Philippine Sea na sigalot, na kailangan ba ng diplomasya o hindi na kailangan ng diplomasya sa pakikipag-usap dun sa nananakop sa ating exclusive economic zone dun sa West Philippine Sea. So, ito na po. Sinasabi natin diplomasya, ano? Diplomasya dapat ang pag-uusap. Sa panahon ni Pangulong Duterte, ginamit ang diplomasya. But para sa akin, diplomasya man, pero ito na yung tanong dito. Based sa aking opinion na ito, opinion ko na in analysis ko, ano? Palagay ko hindi na kayang makuha sa diplomasya. Bakit hindi makuha na sa diplomasya? Diplomasya lang na hindi muna na ngayon tayo magbabanatan. Ano? Hindi pa tayo ngayon magbabanatan. Pero, nag-taking advantage ang China sa atin. Okay. What mag-taking advantage? Sabi nga, na mayroon na nakapasok dito. Strategically, marami ng area sa Pilipinas na naposisyon na nila. But I will not mention lahat yun, kung ano yung masasabi. Marami na sa area natin na marami na naka-position na mga Chino, suspected mga armed forces. So, mahirap na yan. Kaya yung sinasabi na tinutukol mo na mayroong ibang nagsasalita, katulad halimbawa ni Senador Amy Marcos, na super crooning, hindi nila gagamitin yun na talaga i-missile tayo lahat ang pamarapang labanan sa atin, because nandito na yung advance party ng PLA, the People's Liberation Army, nandito na as allies, ano? So, ang lahat ng labanan, ang gera, mayroon talagang land warfare, hindi lang air and water. Mayroon talagang hindi natin masasakop pa isang lugar kung hindi gagamitin yung mga army. Kasi pagkakuan air and water, Navy lang and Air Force ang kikilip doon. Pero hindi yan matatapos ng Air Force and Navy. Kailangan ng army para in all areas ng ating island, makuha nila para masabi na panalo sila sa gera. So, ang point ko dito, napakahirap ng kunin sa diplomasya kasi nagtitigal advantage ang ating Indian o ang Chino sa ating bansa. Katulad nito, halimbawa, pagkaibigan tayo sa kanila, pero inaabuso naman yung ating kasundaluhan. Ano? Inaabuso ang kasundaluhan natin. Kaya nga sabi namin, na pag-usapan namin ni Captain Dado na bakit walang senior officer na pinadala doon sa West Philippine Sea
na kung saan wala kaming makitang officer. Dapat mayroong mga responsible officer, senior officer, na magdi-decide on the situation. Ano? So, yun yung problema natin. But siguro ngayon, naging matured na tayo, naging lesson learned na sa mga officer na nagdi-decide papunta sa West Philippine Sea. Dahil alam naman natin controversial yung area, bakit hindi natin pinaghandaan. So, sa palagay ko, sir, diplomasya kailangan pa rin. Pero, napakahirap na kasi marami ng mga issue sa mga neighboring countries natin na nagkakaisa laban sa China. Opo. So, with that, hindi ko masabi na makukuha pa sa diplomasya, pero kailangan talaga ng diplomasya kasi baka biglang pumutok. Yun lang, sir. Opo. Ayun po, guys, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking munting YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, mayroong simula at may katapusan. Ano man po ang kayamanan o titulo na nakamit nyo dito sa ibabaw ng mundo ay wala po itong kabuluhan. Bagkos tayo po isinilang ng hubad at lilisan tayong hubad sa mundong ibabaw na ito. At kumbaga, ang tanging madadala natin sa pagharap sa ating Panginoong Jesucristo ay ang mga kabutihang loob natin sa bawat isang kapwa-tao natin dito sa ibabaw ng daigdig. Again, maraming salamat po. See you on my next vlog. Kailangan ba ng diplomasya o ano ba? Ano ba talaga? Ano ba talaga, kuya? So, Filipino Guerrilla Forces. Long live Filipino Guerrilla Forces. Thank you po.